Morning, Dol. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern Visayas. Sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, sa ato nga mga tagsubaybay, sunod or gawas man sa nasod sa Macau sapa, maadjong buntag kanatong tanan. Mga higala, adlaw karon nga Huwebes, ika-27 nga adlaw nining buwan sa Agosto tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon nining ato nga programa nga magpadangat diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita sa kinatibukan nga Rehiyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Ihatod kaninyo mga kaigsunan sa iniusang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Philippine Information Agency, ingon man ang DYDC-FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Mga higala, gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa atong Station Manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado, kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot. Magkuban-uban kita ning atong usa ka oras nga tulumanon, kutob alas 9 sa buntag. Mga higala, kamusta ang inyong kabuntagon? Ato nga panginaot nga ang tanan, anaa sa maayo nga kahimtang, maayo nga panlawas. Sa dinin pa ang update sa ato nga panahon, ug pa nga mga kalambuan diri sa probinsya sa Southern Leyte. Usa-usab ka maayong adlaw karong adlaw, gumikan kay kami nakigduyog sa pag-celebrar sa birthday adlaw nga natawhan sa among nga kaubanan sa estasyon, ang among inahan, among mahon nga inahan sa estasyon na Ma'am Gemma Destriza. Ihag sa ulog sa iyang adlaw nga natawhan na karong adlaw. Happy birthday diha kanimo, Ma'am Gem. Kamingon man sa ato nga mga kaigsunan po din birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Enjoy ang inyong adlaw samtang kamo nagpaminaw kung ano na higayon, makapaminaw sa ato nga mga kalambuan karong adlaw. Speaking of kalambuan, mga higala, unahon natong update sa atong panahon sa probinsya sa Southern Leyte sa Kasamtangan. Adunay pa ning kamot nga magpakita sa iyang kahayag si Haring Adlaw. Ato gyud nga makita ang iyang effort apan mga higala sa atong kawarangan nagpabilin ang medyo baga-baga nga panganod sa pipila ka mga dampi sa kawarangan nga posibleng maghatod og mga pag-uwan kagahapon adlaw. In fact, mga hapon nakasinati kita og kalit nga pagbundak sa uwan, mga higala, kalit nga pag-shift gikan sa grabe nga kainit sa panahon ngadto sa pag-uwan, sa ingon ana nga mga klase sa panahon, mga kaigsunan, inviting sa nagkadayang nga mga klase sa sakit sa ato nga pahinumdom. Make sure nga magdala kita kanunay og proteksyon panahon nga mogawas sa ato nga panimalay. Make sure aduna usab extra nga bado or sinina aron gyud makailis kung ugaling mahumod padulong sa ato nga pagsapagsa ka mga destinasyon. And of course, para sa mga adunay mga simptomas sa ubo, sipon, lanat, magapaayo mo inom og daghan nga tubig aron magpabiling hydrated. And kung ugaling pipila na ka mga adlaw ni persist ang naasoy nga sakit, mas maayo nga magpakonsulta sa ato nga mga health experts. Speaking of health experts, mga higala, padayon usab karon ang pagpahigayon sa pipila ka mga pangkalungsuran niining supplemental immunization activity para sa kining pagpangakuna batok, measles o rubella. Sanglit ato nga panawagan sa mga ginikanan person nga naay custody sa mga bata nga eligible nga i-subject ang inyong mga anak niining bakunahan
No, of course, dili kini mandatory, walay pugsanay mga kaigsunan apan nahugot yun nga nagpahinumdom ang ato nga mga health workers, ang ato nga Department of Health, no? Nga kung unsa ang kamahinungdanon sa pagpabakuna sa inyong nga mga bata aron number one, malikay niining grabe no nga epekto sa mga vaccine preventable nga mga diseases mga hinala. Samtang sa ato nga linya sa kuryente ato na lamang pong ipasabot no nga ang NGCP nagapahinomdom sa tanan nga mga konsumidores, not all but majority sa mga konsumidores sa Suleco mga higala, partikular ang mga konsumidores diha sa Kanumay, Buwangon, Malitbog, padulong na sa Entero, Sugod Bay, Tupanaon and Pacific area sa Southern Leyte, apin usab ang Bagakay, Tukikilo, Abuyog, Leyte, karon kining adlaw nga Sabado, Agosto 29, taas-taas nga pagpawong sa kuryente mga higala, alas 5 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi. Matod pa sa Suleco or sa NGCP, adunay ipahigayon nga maintenance activities diha sa Maasin, San Isidro 69 kV transmission line. And para sa dugang pa nga mga kasayuran impormasyon kabahin sa mga pahinumdom, advisories gikan sa atong electric provider, mamahimo nga bisitahon ang Facebook page sa Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated. Sa oras nga 7 minutos ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Ato na nga sugdan mga higalang pagpandawat o mga pasiw na nga impormasyon nga gikan sa ato nga mga kaubanan nining programang Good Morning Eastern Visayas. Unahon na ito mga higala, ang nakatutok no, diha sa Borongan City. Live gikan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, mahupay nga Atisok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Atisok, good morning. Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat sa ka-RP Aljun Malot. And happy birthday kanang Jim. Tinanggidi ito ni mga kapamilya. Hadiwayas, Rancho Pilipinas, Rancho Publico Borongan. Siyempre, ako muna po itong aming ni Alun Trevera, Rancho Tequil, ni Kuya Bugoy. Siyempre, ang mga mga super cooking ng mga engineer. Ating mga kapartner. Kuya Maldonado, Jim. Kita online share it pa birthday time. Nagtad na ko ng world, Kuya Aljun. Ikaw, blessing ko more, Jem. Bigyan mo na siyudad ng Borongan. Siyudad ng Lapulusig talagang Mr. Rain. Isan ko na maarulong. At early morning. Next week lang, yung babalatang batag. Ito na hangin na ito mga arulong. Ang nawawala ang kawalangan. Ay, nabaya kami itong uran. Nabaraw na rin ito ganwang. Na itong awas ito ang mga dito. Ang konektado sa mga district na nabati na ito. Yung mga halpang na walay na tubig. Mga kapatid. Dahil sa umain man kamudapit Pilipinas. At ito nag-watch sa live streaming. Walking, nabaysay na morning. Kamudapit ito rin. Upay na morning. Evening. Dito, nakamong yung subuhan na ba? Gina-share ni Kuya Aljo. Pinakamuray abiso ng power interruption. Lugod, kagabi, ang mga lugar, din sa amon, mag-Eastern Summer, in pa-experience siya doon, maniwalog, the droppings. Amon, Borongan sa station. Ulit, alas 6, nagang alas 7, tanda-kapsin. At ikagan barangay Bugas, tuwangan siya ng community. Pagka alas 7, ngayon alas 8, at tuntak substation, either 32. Seven alas 8. Tapos sa Sur naman nga parte, sa Balanghiga substation, either 41 and 42.
alas 8, madan alas 9, February 41. So, mga part-time balanghiga ang pinapunta. Wali ko yung pinasabi ko. Ngayon, pagka alas 9, madan alas 10. Kaya naman ang balanghiga ang lawakan. So, para yan ang warning, wala pa magpapaabiso. Ang isang notebook, kung maka-experience din ng pamibigay ng manual load. Pero natin yung supit-ipin. So, hirap panawagan na naman hindi ko operatiba. Mag-tipid kami itong project. Naman ka, tipid ko linte, tipid tubig, alam ko, i-invite, ipapalagdong, ato mga konsumidor, at isang ko, Agosto 29, yan ang atirabot nga Sabado, ang kita itong 44th Annual General Membership Assembly, para ito ng MCO, Northern Part, para ito ang pagkakatitiro kakatagit. Pag-aming tripapad ng mga konsumidor at itong pagkakatitiro sa oras nito balitaw oras sa Libanon Gym and Civic Center and bili naman itong sentro staff to Llorente di barangay Kabong at itong pagkakatitiro Municipal Government Board yung mga tao dito na president na ano? Sa Utsu, ito alas 12 ang registration. Ito yung Dario Augusto, bayan sa nalagay sa pagkakaya. Pinundong, hariato ng mga NGOs, isang punod din paling ang kaso, ang taripa, ang kuryente, parang ato na konsumo, ang mga bulan, ang gusto, hindi papatipid ito. Ato operativa. At para ito mga motorista, bilihaan mo, masyadad ng barangay, Iri magbibihan, ibigyan din na ng implementasyon. Hindi natin ipagpagsagot. Hindi na pag aawang dinagay ang tanong ng mga motorista, ride, pati pa na bus ride, mga magsulot na atong standard protective helmet, relasyon ito mga bagol-bagol. Mga helmet kundi, specific standard nga helmet. Preso minutos na nakalabay nga alas 8. Adi ako naman isa-share ato among iba ka picture naman ato mga balita nga nakikay ato yung mga pausa ato ang production train hindi na mga estasyon DYS Gaya ang system summer mga pagtungod ng local infrastructure rolling out. Mata dito ang pagtagapod security kabiwa ng Pangulong Malampusyon na mga ilusad na Bunto Conference. Mata isubra 200,000 pesos at yun, nakopida. Ang nagad naman ito ang pagkakabisastra preparedness, ang lokal na pamunuan ng syudad ng Barangay, nakasyakan na Barangay Rescue Jamboree, kundi iniin ng pusong, mga cleaner physical, mga avian concert, mga medaliwatan Barangay Emergency Response Training. Maraming morning, Mr. Visayas, sa pag-iasang mga bitaw na nasabi ng mga pambita, second half, Morning, Eastern Visaya. Damo nga salamat Ate So para sa imong nga mga pasiw na nga impormasyon and of course extend our morning greetings no sa mga kaubanan diha sa DYES sa panguna sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Oras sa Radyo Pilipinas 15 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Dining puntuha atong nga paminaw ng lain pa nga pasiw na nga impormasyon gikan sa atong sister station no. Live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borong or Kalbayog
Maupahingaga, Ate Charmaine Perito Valvez. Good morning, Eastern Visaya. Ate Charmaine, good morning. Yes, good morning Kuya Aljon Malot and good morning sa bukas na pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dean Dolaras. Good morning naman sa ating sister station, tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan, Ate Daisy, Ate sa Adoria, yes, good morning and good morning sa bukas na pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning naman sa ating partner sa Academe, sa BSU DYB7, ating Kagongora, at sa bukas na pwersa. Sa pagpanguna naman ni Dr. Cristina Gabriel. And of course, good morning sa atong ikasi PCO, ikang naman nila sa PIA Southern Leyte, Info and Manager Sir Bong Pinadino, ng sa bukas na pwersa sa PIA Region 8, yung pangunahan ni Regional Head Rian Aranto. Nandito sa Radyo Pilipinas Calbayog, sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Valon. At yung kakautod Charmaine Perito Bavas, yung kautod lugat natin sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino, ng Engineer Joaquin Makasin. Alright, so update sa pagkakapanahon din sa Syudad San Calbayog. So yun ang mga pangurasan mo, medyo presko pa ang panahon na amon naaabat din dito. Medyo enjoy pa natin yung panahon, pero naupot na nga ng ugto, inutupan ko na ang natin eksperyensya. So pagkaya sa Calbayog, temperatura ada sa 28 degrees Celsius. Partly cloudy yan atong kalimitan, pero naman kita expected na pag-ulan para yan na adlaw. Pero atong bantayan, ada sa 33 degrees Celsius and heat index, ang meron kita manimutan ng pagdaras ng atong payong tubig ifan pamaypay para natin malakyan ang heat exhaustion. Update sa pagtaga tubig, Calbayog Water Company Incorporated. So base sa ilang palusad ng update, limitado paghapon ang supply sa tubig sa ating mga concessionaires sakop sa Calbayog Water. Tungod ini sa kalubo paghapon ang water level ng flow rates. So posible maka-experience sa manuya na abig o narigod pag-abig sa tubig sa mga grito tulad na sa itong mga concessionaires maaada sa paragyo ng mga lugar o tag-as ng mga lugar, meron na naaabot sa supply sa tubig. So, pahinundang, magtipid kita sa natong tubig, tungod limitado na always, may siman kita, para may nakita ng gamit, in kaso ka kami ada aberya sa atong supply. Update, pagtagang kuryente, So kakano pa mo, ang LGCP yung nagpalusad si abiso kung di yung usaan sa may tuon sa naka-experience sa inyong manual load dropping na yung patunong tuwag sa kakulangan sa supply sa Visayas grid kasunod sa red alert status. So ang sa mga tuon, inagkamayara sa temporary yung mga power interaction sa mga feeders yung sa mga kuuno. And then, alam mo what? Ikaw sa LGCP, alam mo yung palusad. May ada si yellow alert status na naman para yung mga adlaw. So, ikaw 2 p.m. pakad to 5 p.m. ada sa yellow alert status ang Visayas grid. Pagka 5 p.m. pakad to 8 p.m. red alert status. Yung pagka 8 p.m. pakad to 9 p.m. balik sa yellow alert status ang Visayas grid. So, ang rason sini na alert status ang pagkawara sa operasyon sa dagko ng mga planta sa Visayas o ang limitadong power import sa Mindanao grid. So, panindong sa ating mga MCOs, magtipid kitang maging responsable sa paggamit sa natong kuryente na nabinangang limitado ang atong supply. So, usa pa, itang gihapon sa samay ko scheduled power interruption naman, buwas ini adlaw Viernes, August 28, 8 a.m. to 5 p.m. Apektado ang Balugo, Pakatutaranglan proper, ungay ang Tigdaranaw Highland. Ang rason,
tuloy sa primary line, there, pakato insulated, bila sa Gallego, pakato balongaas, sa bruto, sa tarangan. Kasi pang scheduled power interruption, kaumpot Sabado, August 29, hanggang 7 a.m. pakato 5 p.m. Pagka Lunes, August 31, hanggang 7 a.m. pakato 5 p.m. nagkulot na pagkaparong sa kuryente. Sunod na, pagka Miyerkules next week, September 2. September 2. Dami naman na bulan naman. September 2, tigang 7 a.m. pakadto 5 p.m. Sa scheduled power interruption, tigang sa Marcoinos. So sa ating mga MCO sa Luin, mag-charge na kita sa natong mga electronic devices, mag-ilan lang kita sa mga hanggang sa schedule. So para naman sa mga balita nga ang dami ng sa Radyo Pilipinas Kalbayo, ng Larauhan, pinakasyahan na adlawahan mga pumpang isla ng Panag-uma, Manilang Pusong naging sa Nag-uro sa Katbalagan City. 17.31 million pesos na kantidad sa slope protection projects sa Bubon. Nakuman na ng panukala mga closed season sa Bali Sardines sa FNA 7 ng konsulta. Ini detalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Ate Charmaine para sa mga fasi ng impormasyon and good morning as well no sa atong mga kaubanan diha sa DYOJ Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calvayo Gubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Gene Nabilon. Oras na to alas 8:22 na sa buntag dining puntuha atong paminaw sab ang lain pa nato nga kaubanan magatulusab sa pasiyo nga impormasyon. Madyong buntag kanimo live gikan diha sa DYDC, Micaela Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Mikay, good morning. Yes, Arjun, good morning, my good card, no? At sa Hindi ba mag-chismis? Sugod at sa pinakawalan sa ating tuluman ng good morning, Eastern Visayas. Good morning, Madyong Buntag ang Sir Bong sa PA sa Leyte, of course, naman sok sa Radio Pilipinas Borongan. Intermission. Kang Ma'am Charmaine sa Radio Pilipinas Calvayo sa tanan nagpamilya nato across the region. Good morning. Once again, mga sa station manager Dr. Cristina Gabriel, Radio Engineer Sean Villar Gonzalo, Prince Miguel Gordora, yung tawag ng web expedition. First honor? Madali matatang ng bulok. Alam sa mga pasa ng impormasyon sa atin sa panahon mga igala atong kaitang karoon. Adunay morning showers o ating dauman ng mga pagulan. Managlubo ng atong kalingkan ng kontinente wala pinagpakita. Kingpit pinagpakita ang atong mahal. Kape na ta, kaya bang kape? Nakapusa atong lauman ng mga Gatas patangin ko na. Dapat nga ni nga gata sa mga pero sa bibigay sa selain pang impormasyon sa atong Visayas State University no nga mga paghibalo Philippine National Philosophical Research Society ano na gipagawas nga paghibalo call for papers no ang tema social justice and the environment forging a just and sustainable world an international conference karong abot ng November 19, 2021 ng kasamtangang tuig mismo sa BSU Balbayan City ang venue. Sa mga interesado, pwede ko na mag-submit og abstract deadline October 10, 2026. Ano ang gulang detalye sa atong Facebook page BSU mga himala. Sa atong pinsan order naman so far, Jeremy, please ko lang kitakbayan sa baybay para na itong mga kapulisan sa pagpaigan ng mga measures para masiguro ang luwas nga nakbayan sa baybay and sa mga motorista para itong laman kinahanglan kayo magsulog sa prescribed helmet standard na helmet no and of course kinahanglan nga ulit ito ng mga papeles, lisensya, ORCR sa inyong ginagkaiban ng vehicle. Sa kuryente, so far, wala abiso ang itong level 4 and power interaction na walang abangan mga igaling ang wala ang pa mga power interaction sa itong tubig naman. Disconnection advisory on August 28, Friday, Bacoon, San Isidro, Dapat, and Pensupa. So far, baka na ito mga paso na impormasyon o alang sa mga balita ang nakalap ng adlaw
Baybay City Health Office na pangimangno batok sa dengue, publiko graphic sa siyong pagpakonsulta. Unang fiesta executive committee meeting sa Baybay City, yung pamigay. Kanya dugang detalye ng mga balita. Sa second half ng tulungan, good morning, Mr. Daghang salamat sa mga pasiunang nga impormasyon. Micaela Gongora live di kandiha sa DYBC. Morning, Eastern Visayas. Samtang nining tungura mga galato sab nga paminawon para sa iyang pasiunang nga impormasyon. Gikan diha sa dakbayan sa maasin para sa Philippine Information Agency Southern Leyte Provincial Information Office. Majong buntag kanimo, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Sir Bong, good morning. Medyo punta ko sa kaya kayo mga Aldon Malot kung sa itong mga PCO kaya sa Radyo Pilipinas DYSL Sugod kung itong nalulugan sa San Leyte. Medyo punta sa kaya sa Radyo Pilipinas Bulungan sa DYPS na Ma'am Sok Arberia sa itong mga kautan sa PCO yan batita sa mga siguraan nyo namin. May bunta sa Radyo Pilipinas sa Bayo, DYOJ, kang Ma'am Charmaine Perito Banggas. Daghang salamat ma'am sa pag-fit. Tanawaro. Ang may binak. Last 2 days ago. Imbos tayo na ako ng bigaya. Wala ganito sa pinapot ng trivia na kung ano sa minuto ninyo, talatao na tayo na. Nakuha na sa December. Wala, nag-ipon din bayad pero yun tayo, as in. Madali na pagkala na alam mo dahil kayo, live yung sabi na pero ang maniga itong mga kasulan. Lisod ka doon, mga nang usahay. Ang chatan, ikay makita mo ng chismis, makita mo laki. Dini, padayon na may buntag ni Ma'am Micaela Gongora. Tungka Academy. Yan, Baybay City. Ang sa may branding na may daw, smiling people lang. I don't know, o dili sa dakbayan sa mga din. The City of Faith, ang mga kanilang branding din eh. Anong panahon, nagpulas na ako tayo sa magkakaroon ko sa mga po ang atong hali na kablaw. So, marang sa maluna, ano, buwang ba, hindi ba, ang naman ka, magpunton sa, kung doon na tayo, mga lakaw, magkakaroon sa panahon po. Para hindi papagtan ng mga sakit-sakit. Sa atong gahintang sa kuryente, isinta naman kumbahan ni Sir Alvin Malot na ang schedule interaction pagkasabado, Agosto 29, naapod ka ng Adlawa, Agosto 27. Tulungi kahog na, alas 8, sa buntag, so karoon mga buto, nagsige na tingali, ang kapang, nagto sa alas 12 sa Okto, itado nini ang barangay na buko, ng mga kanakbayan sa maasin. Alas 10, kung alas 5, taas taas ni Buaw, barangay San Jose, Maasin City. Kaya na nauna nagto sa alas 5, barangay Pambakang, Malutbog. Unya, ugma, nakapagbilang ugma, 8:38 to 5 p.m. Affecting Puro Paswagan, Barangay Sangka, Hilton, Batudos, Asin City. After nini, to conduct secondary line rate conducting on sa National Grade Corporation of the Philippines. Ana, Muna itong mga reminder to everyone. mas banaw ang pagkaroon ay palang manual lang samtang sa itong hatsay o kalinado sa nagpayan sa padayon general peaceful atong mag-describe apan sa mga kapulisan nato doon sila magpagkanta kay kinigyan o taga ang mga chat na napasakasan magpagpas pa ng pasal ng mga threats no mga hulga sa atake sa tulahan. Kailan ginagay seryoso, wala kaya mga kapulisan na rin, hindi sila matulog. Pero sige, subay din ang itong may nunduman sa itong mga kaisulan, ayaw, itaw na nindo, ipagkatasa, no? Kaya hadlok. Kaya ang trauma ba, man lang yung kailan mahadlok ka, kaya peace of mind, ang mga silahan, peace of learning, nahimo na yung karoon na kahadlokan. Pero ato lang, iyan po, mamalagdagan sa Espiritu Santo, mga kadrimo na, sinunto na ng ilang estudo, di na ang tao ng ito.
Pintagalog. Dili sa ay sa nagbayan sa maasin sa ulit yung actually natin ba ko provincial director si Police Colonel Emmanuel Makilala. Ano siya pulis sa atong unang dito no ang nabanig at si Police Colonel Raimundo Braveles. May activity sa ating adlaw Martes dahil ni downbreak ng building. Supposedly o actually makulong ang the first PNP legal office building in the Philippines. Pagka nito, ako na yung nanungtan ng katapuan, yung katapatid ng Diyos, ang ismali sa pagkasimana ng mga apiti na ang panahon. Samtang sa lipad ng matos, ito higlain, kailang usukan si Uno ng mga tutulas, ay oras ka sa itong mamuno ng Barmahing India, ito rin yung shortcut, no? Last 2 weeks ago, kulibutan itong pinakamuto, Panginoon, tulo lang kami nito. Ang karoon ay babae ng anak. Hindi lang sa dua tulog ng siyang build ko doon. Huwag nang isulted pila niya tatuwing sila namin yun. Bulan sa Mayo 2021, ang 25 anyos na si Halima Sisi, taga-nasas na natin. Hinipog kasetayan diyan ng anak siya o siyang kabibi o babies. Huwag ka. Sa naman kahit ngayon sa iyang pagpanganak. Dito may nilabo sa nasin sa Morocco. 5 sa siyang kabatungan bukso mga babae. Ang 4, lalaki. O karon 5 anyos na buaw ang dahil ining mga bata. O busa si Halima Giwila na inahan sa surviving nunok. Fritz, tulog-tulog na nagsilang. Ang Guinness World Record nila sa mga pamilya, yun nga the most children delivered at a single birth to survive. Yan ang panganak, o ang panganak, pinaagi o cesarean operation. Claro, may cesarean din eh. Mga siguro na ibingon na lucky na pagka-produktibo ba ng bayara. Sunod ka rin panganak niyo, naku, matabo. Samtang sa atong nagbinugto na headline, PBBM Scholarship Program nakakadoon sa Dango sa 5 ka-college students sa Barangay Sula, lungsod sa Sugod. Kaya ang kanan sa atong mga tigpamanaw, ibalik kayo ang bahay ng atong tumarong. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa imong pasiyo ng impormasyon, Sir Bong, pinadina na katod sa mga oras sa alas 8:33 sa buntag. Mga higala sa itong pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, ingon man sa Barangan, Calbayog, DYDC-FM o sa PAA Southern Leyte, kuman lamang ining pipila ka mga mahinungdanong pahinumdong. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aanapin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalik na diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay nakaraan niya? Wow, sabi nila, ang rana ay isang matandang tradisyon ng pangihigaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. Ang rana or the Saturday first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, puso ba ba ay Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good morning, Eastern Visayas. Parahan gihapon ka mga nagpaminaw ning atong programang Good Morning Eastern Visayas para sa adlaw nga Huwebes, Agosto 27, tuig 2026.
Nilipunto ang mga higala ato ng paminawon ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay sa usang pwersa sa Radyo Pilipinas sugod Borongan, Calbayog o gingunuan sa DYDC-FM o sa Philippine Information Agency. Ato nga balikan si Atisok Cabiria sa DYES Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Atisok. Oro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kabuluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pulipat ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Bayan. Mamamayan ng bar ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pagpulit. Eastern Visayas. Ato nga balikan si Atisok Cabiria para sa kompletong detalye. Atisok? Alright, mga kagsulan sa oras nga alas 8:36 sa buntag, ato na nga paminaw ng kompletong detalye sa makausapa. Ato nga balikan sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Maupay Ngaga, Atisok Cabiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ano na? Eastern Visayas. Di puta! Kamay kamay yung kinabuhi. Eastern Samar, naguna pagtukod ng local infrastructure learning hub. Ang detalye kitang kasama, Pempet, Pumida. Radyo Pilipinas Report. Namunang Department of Interior and Local Government, DILG Eastern. Yan, ano ba yung mga LGSF na story? Wala pa. Yan sa naman ka sa Presidential Communications Office. Special guest Dol, wala na nanapil kahapon no? Kata yung video? Sa coconut? Nanapil pa? Ah, sige kang. Lagi? Siguro. Kaya ano lang hinagnayan ba o kanang kuhan kay bahala ko pa sa instruction. Naging kay Mama sa bro? Sorry, Dol. Siyahan nga ganito sa kabayan, parang siya pinatulos ng bayan, pinarasyahan nga agpaan sa mga pangkansda ng kalagumang, ganyan ang puso maging sa nangurog sa Palagan City. Tamakiyang kanitalir, nakitang kanjay ang suminod. Radyo Pilipinas Report. Manilang puso ng isang luurong sa siyudad sa Tepologan at pinakasyahan at bago sa mga parupagsida ng paratunga sa Dombosco Sulat Shorten Tusmo ng Basili sa Kapalogan City. Iyon yung gano'ng nakapipiro ng kasentro sa pagpasiguro ng isang informasyon sa mga paratuma ng parapangisda sa seguridad sa pagkaon at nabubukan ng parang ng pagpuso sa bunto. Ang
selebrasyon ng kanilang pusong pinahag sa pag-rubrik sa iba-iba na institusyon, sulod sa Summer State University Center for Fisheries and Aquatic Research Development or SSU CFON, People's Initiative for Learning and Community Development or PILCD, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, City Fisheries and Aquatic Resources Management Council or CFAR-MC, ng City Agriculture Office. Labot sa pagkasilunod ng aktibidad naging instrumento nila para magpadana sa mga karampungan ng parapangisda, programa, serbisyo, teknolohiya, ng oportunidad at tigil sa iba-iba na anunsya sa gobyerno ng pribado na sektor, like ng Department of Science and Technology, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Procurement Authority, Department of Trade and Industry, and Department of Labor and Employment. Gibuduluan sa selebrasyon ang mga dalayawan ng mga gawin ng mga kalaugan sa Fisher Folk Association sa Barangay Panggang tungkol sa Piyalalang na Muscle Farming Radio Project. Nagpasalamat ng mga lokal na panunuan sa mga opisyal, mga sponsor, mga sa mga nagpaabot sa mga bulig, patron ng suporta. Sugod man, nagpasalamat ng mga ang City Health Office, ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpagawa ng medical na rescue staff para magbantay sa aktibidad. Para sa bagong Pilipinas, sa JM Sunila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kabayo. Dalang salamat sa inyong report, JM Sunilo. Good morning, Eastern Visayas. Alam sa unang balita-agitan sa DFUPYD Japan, ang Kagawad Health Office nagpangumang ng dapat sa gender, publiko grasa sa kayong pagkakonsulta. Walang detalye sa issues ni Kimbali kayo. Ang magpakonsulta dahil maraming tayo ng posibleng pag-grab sa sakit. Opo sa health advisory sa Department of Health ng DOH, tayo ng dumang sa aso ng pinatawag ng publiko, nakagaya ng mga unang pintawa sa dengue, nakapangulanan, pagpantay sa panig, pagkalipin ng pagsuka, pagpalapit sa lawas, kauluran ng mga mata. Ipainom ko muna sa mga estudyante na uwalong tayo kasi biyag dengue, kasagaran mo kung haruman mo kung mawala ang ilanap. Kapit ninyo niya ang gradong pagsakit sa tiyan, pagdaan niya pagsuka, pagtubo sa lagos o ilong, pagsuka o tubo sa higaw, o grabing pagluma sa lawas. Dito sila ang isang pinsa na nakasinapi ninyo ng mga sintomas, na mga hintay ng pinitang na pagkatiman ng pili na magulat na mukha ng kahintang. Samtang ipahigalo sa DOH Cabinet Care Health Package, naman mo makatapang sa gastos sa pagtatambal sa mga pasyente ng hinahingin ng pagka-ospital. Alang sa libreng health consultation o dugang informasyon, may mong subayan ang official Facebook page sa DOH. Yang hangusap sa mga nagsitawag at sa mga magbayanan na makabiling alerto bakit sa dengue o magpapasulta dahil kung makasinabi sa mga sintomas. Ikan sa BSC Visa Camp, good morning, Eastern Visayas. Maraming salamat, Lori, sa inyong sa inyong grupo. Good morning, Eastern Visayas. Ang taon sa mga ibang gabi na probinsya sa Barangay Nandit. Kapala ang magwaon ng ang tapat sa grupo, ang ginata po yun sa mga at Barangay Sula. Tulad din mo kung mahulog na angkol sa mga isbandang isbandang ubos at bawas barangay mahal sinalaw hindi sa presidensya ang pangalan ng program ang program ng portfolio. Ito ang mga benepisaryo na hinahintaya iba inalamba Emmanuel Nuevo Neil Mateo Oronata Pemiligaste o Lizzie Bukit na estudyante rin sa mga pagsugot. Pinalambang nagkaroon sa kurso na Bachelor of Science in Information Technology major ng Technology. Graduate nagkuha ang kurso ng Bachelor of Industrial Technology major in Electrical Technology. So siya nagkuha ang Bachelor of Electrical Engineering sa Utulo nagtula sa Saturday State University ng Campo. Samtang si University nagkuha sa kurso ng Bachelor Degree in Science and Business Administration. At Sugutol, nagkuha sa kurso ng Bachelor Degree
ang nakabit ko ng station, tama, Pinas College, niya ang punta. Alam ba iba ka mga mga pamilya, kung tabas ang ayuda. Kami, hindi ko pili sa panahon na hapit ng mga pagdang, kailangan mga kurso, may mga mga pagdang, nakaspadya, kung ibalang, huwag pa mga pangyayahan. Na kanyang ang bilhin presidential para sa program of Sota, pag-qualified student sa umagat. Sa tuloy ng mga ito, matamuhol ang government system sa mga pamilya o mga batang mga tapos, walang bigong mga ito sa kolehiyo, kalwa, kalwa. Sa naol ginasina. Ang mas labaw pa sa kanyang 20 mil. ang problema na dati Sa inyo barangay na po, di ba? Samtang para sa unang balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, mga mag-uma sa St. Bernard, giban sa kabahin sa Climate Smart Agriculture. Para sa kompletong detalye, ang report ni Riga Mikate. Daghang salamat sa imong report, Riga Mikate. Samtang kadugangan nga balita, itang bigyan mo mag-iway sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ng ada dito sa Pagkakapag Security, kabilang ng Pangulo, walang person na nahilusad na ganito-ganito, sobra 200,000 pesos sa itong nakabida ang Ricardo sa kang pagkasamang Day Filipinizar. Dito nagluan nga naging malampuso na naging ng kaniwan ng Pangulo na Time Street, Barangay Tugna, Tugtang Oras, Eastern Samar, noong Agosto 25. Diyan sobra 200,000 pesos at kung nakipapit ang kita, nasunod ang atensyahan na oras, ika ng abuhan ini at mga pansado at syedihan aga. Pero natumura ng presyo ng mga paninda, kaparato ng presyo, sugat ng kamote, bilanghoy, mais, mali, masang, karne ng paboy, tinumubiri ang mga oras nun. May abot ng hapon mga lumalangyaw, at mga mamaraling tigang hagdapig ng mga punto. Sumulat ang Municipal Agriculture Salvador Dalosa, 44 ng mga lokal na paraumang at pangpamisda ang punto, tigang ng mga asosasyon ng kabalihan, kahugnan ng kalibaunan, at naging exhibitor. Patagihan ni Mano. Ano ang ating breaker? May yan pinag-40 ko. May report. In 1 hour, may yan nakita total fruiting at 200,000 plus. Igit pahayag naman ni Mayor Roy Aduan niya sobrang makalipay ng malagpusan na programa ang lugar ng gobyerno. Pulong niya panuyan project obra na nagdaniwa na siguruan ng sufficiente na pagkain na mapaunsa at paminabuhay mga oras na kaayuda ng nasyonal na gobyerno. Oo na, nagpapasalamat ako makadarahong. Para siya pinamamati ang ating wish. Kagabi na sa lihat ko at sana abatin itong oras nun. Ang Isnin. Pagkamayada pagkaan ng bawat Lindam. Kaya nakikita ako, dalahin taamon, pagkurusa. Dalahin niya kabalitan, masusustigan namin supply nito ang alternatibo itong bugas. Pamuti, bilanghoy, mani, o mais, marami. Kaupay talaga ang PDC. Ngani, this is worth emulating. Kaya ako mismo, nasa rin ako, kung nangyari yan dito ang ibang lugar,
kumuha din karamon, ma-offer po kami. Sobra-sobra na din yung oras. Isang mga ekspibitor ang Magaling to, sa ganun lang kamusti, pagkakabigyan ng sobrang usapan ng laban ng pamutin. Sa pagkatapos ng katiwahan Pangulo, hindi para naman ang kapagyan ni Mano, harita ng Chief Civic Center, diin natin mga oras nung inakatabi ng mga politika ng parating mga isda, kung silibrasyon. Pamaho, ano? Ang punto, sinag, itaablawan, ng Mayor Roy Ador. Para mabangong Pilipinas, Aso na kasama kami bago na. Pilipinas, radyo publiko, Diri ko kay Kaya mga may salamat dito. ka sa mga basic. Good morning, Eastern Bays Live. Ang kalang closed season sa Bali Sardines sa FMA7 ng konsulta. Pamakihan ng detalye sa akong report. Radyo Pilipinas Report. Ginkonsulta sa mga stakeholder ang panukala ng closed season para sa Bali Sardines sa Fisheries Management Area FMA7 kumupitad sa seguridad sa supply o sustainability sa sardinas sa kadagatan. Ang stakeholder consultation ang ginpangunahan sa FMA7 management body kasubong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hinlagay sa mga fisheries expert ang kamutangan sa sardine stocks sa FMA7, mga panukala ng harvest control measures ng draft fisheries administrative order para sa closed season ng kamiadalwa open forum kung yung pahamtang ang mga concerns, suggestion o rekomendasyon sa mga representante sa fisheries sector at tiwaanan sa konsultasyon kung makabubos sa mas ayan o sustainable na fisheries management measures samtang yung babalanse ang panginagilian sa mga parapangisda o supply sa pagkaon sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Tarito Vargas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tubayo. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nasa ipagbalita, unang piyesta executive committee meeting sa Baybay City, di Pamigal, ang tayo sa dito. Gipod dahil kadahapon ng Agosto 1. Lima mo na, Radyo Pilipinas, Engineer. Committee meeting sa lugar ng Pagdang. Gaano naman na sila siguro stinger dito nga. Good morning, Ibe. Dami ila dun. Ano di ko ila? Di lang, upislit. Pislit naman naman. Sindihan mo siya nagpisit kanina sa katang na good morning. Engineer? Natry Diyos sa naman. Di. Wow, hindi. Sa walang pangusod, ang plano ang sa pagkaigay ng search for Miss Baybay, nagtitinguhang apilan sa nagalaiyang foto sa Lakbayan. Upon matid na ito ni Bidalgoon, ipangibalo lamang ang dugangalitang diin o sa uban pang kalibukan. Pamahaw na dito ng kaman ko. Sectors o ma-finalize ang mga ritang niin. Pagdugan pa, giawa ang nagtitinguhang ng magpadradaan ng silat ng tukang Vice Mayor Ernesto Botawan. Lalo ang Tony Bidalgoon ang makurbahan ang mga kalibukan o maapil sa Canada o activities. Sumala pa na itong Bidalgoon ang mga letter request ayon sa paggamit sa mga venue para sa mga kalibukan sa bulan sa Disyembre, pagkahimuon ubos sa first come first served pages. Nagayon na si Vice Mayor Botawan na malauman sa Piesta Executive Committee, nagipangalawan ni City Mayor Honorable Jose Carlos Alicari ang partisipasyon na kalaiyang sektor ang maging mas nabulukon ang pagsaulit sa kapiestahan para tuiba. Ang mga balita ay hikay kauban ang Baybay City Information Office. Gikan sa BSD Dual Beach FM, Micaela Gugora, Good Morning Eastern, Visayas. Good morning, Samtang sa dugang panato nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod walang gutom food redemption program gipahigayon sa San Ricardo Southern Leyte ang detalye hatod ni Ma'am Gemma Destriza.
Ang pangalahan ng bawat isa ang nabigasyon at pagkamulo at pagkamulo sa hanggang na pagkatihan sa mga programa. Dito ko pagkakita, pag-isip ang mga kailangan ng mga nagkakataon sa programa na karasi sa pagkakataon sa kailangan o sa mga sa isa sa kailangan. Ang lagi sa programa na kalalat o gamit ng mga tata. Sa pagkaon ang mga nagkakaroon. Ang kailangan sa kalasi ng pagkakataon sa programa sa pagtabang sa mga pamilyang mangangailangan, pagdatot sa kabuton at pagpahigog sa social protection sa komunidad. Ang paglutang sa estado ng agrikultura sa panatilisa o kolaborasyon sa mga anunsyo sa gobyerno o lokal na mga lider alang sa kaatihan sa katawan o sa pagpalambo sa usapan at inklusibo ng komunidad. Magkaiban sa lungsod sa Sanglitan, del Sabre Leyte para sa Bagong Pilipinas, Vera Discrision at Pilipinas sa Metropolitan. Daghang salamat sa report, Ma'am Zama Destiza. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita natin itong disaster control rescue ng Rescue Chamber, Malasisong naging dumaan ang sila ng barangay kung tayo na atin bird. By the photo ng Meslan Food Chart, nakulat po sa basic search ang rescue training na agad comfort value visa. Ascenso Pilipinas Report. Wala po sa nagdumarang na po sa adlaw ng sahan ng barangay rescue chamber na nakawag pamula ang sibatan barangay. Ipinatong po sa rescue action ng management procedure code kung po ang talagang ng mga kaabang barangay emergency response force and works, at dahil sa pagkakas ng mga mental barangay public search ang detailed pulsar, ang nakulang po sa basic search. Rescue training durante ang Rescue Jamboree. Igindulan na sabi ng mga membro ng COGSAR tanira sertifikan pagkompleto hantindi basic search and rescue training ug gabaynti nga mga ka-Apian birds nga nakokompleto liwatan 5-day search and rescue training ha graduasyon ng paghag-id nagimbuhat ang multi-purpose gym ng government complex sa Barangay Campisawa, Syudad ng Nueves, Agosto 20. Samtang una hini 21 liwat nga ihapan mga ka-Apian birds na nagtapos sa nasabi nga paghag-id han Agosto 15. Gimbuhat ini nga Jamboree han Agosto 11 nga 20 han nasabi nga gymnasium nganhan magkaiba-iba nga mga lokasyon na syudad base ang mga topical practical exercises sa search and rescue o DRM disciplines nga gintumara ha paghag-id. Ang nasabi nga training gimbuhat in serene simulation exercises kung diniging pakitan partisipante sa Rescue Jamboree anira abilidad kapas og hibaro, a basic first aid ug standard first aid, rescue transfer, lifting and carrying, bandaging and splinting, knot tying, amateur radio communication, triads, initial assessment, vehicle extrication, high angle search and rescue, collapse structure and rescue, water search and rescue, mountain search and rescue, swift water search and rescue. Tema hining a first Barangay Rescue Jamboree, strengthening barangay emergency response teams towards a safer, more prepared and disaster resilient Borongan City, aging pasilitaran ng COBSART subject experts nga ng mga kawani Hansid Rim-O. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa tan oras nga 2 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 9 sa aga, dinhi na nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa aton tag-kontrobar balita, JM Sumino, nakaupod naton sa Master Control, Engineer Joven Cardenas ng Engineer Rizano Barandino ng sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako ang nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporary na sab kami nga manamilit din natapos sa among partisipasyon ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Michaela Gongora, daghang salamat sa atong news contributor Glody Kayunda. Daghang salamat makausapa. Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Usap na tapos ni ang Huybison nga edisyon ng atong pagpanaguban sa ngalan sa Regional Head nato sa Philippine Information Agency, Rian Arinto. Kini si Bong Pidalino diri sa PI sa Nolite magpasalamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw
Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga no, so good man liwat di nga side DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni kami in mananamilit na liwat. Ang aran po ito naman ni Zem, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Hughes, kan Kuya Buboyan, syempre natin din super taking engineer, Engineer Alquin, nganan mga tig-kontroberhan balita, Ate Daisy, Ate Pen, Ate Dayan, Ate Sokpo, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Sok Abiria, gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Ate Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas Calbayog. Dagan kayong salamat Ate Micaela Gongora diha sa DYDC-FM. Okay naman Sir Bong Pedalino sa Philippine Information Agency, Southern Leyte Provincial Information Office. And of course, sa ato nga mga suking tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pagsubaybay maparadyo man or sa ato nga Facebook Live. Ika na sabdiri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa itong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. O ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa Macau sa pa, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM.